A. Yan ang mensahe ng bagong alyansang makabayan. Sa sinabi Alyansang ng Makabayan. DILG na posibleng mauwi sa inciting to sedition ang kanilang panawagan sa November 30 rally. Gusto kasi ng grupo na bumaba na sa pwesto si PBBM at VP Sara. Diba? Nakapwa sabit daw sa korupsyon. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Ano naging sabit si BP Sara doon? Putang ina, wala nga mapatunayan. Ito mga gago naman talaga na to. Hindi mo maintindihan kung gago talaga o gago talaga eh. Hindi nyo nga mapatunayan at mismong COA na ang nagsasabi na walang anomalya dyan sa Office of the Vice President. Diba? Wala nga eh. Walang mapatunayan. Wala. Nada. Wala. Pucha, pero gusto nyo maano din, matanggal sa pwesto o mag-resign. Diba? Bakit? Bakit nga kasi? Kasi nga, ayaw nyo kay BP Sara na umupo. Na pagbigyan na nga yan si Marcos eh. Tapos pag yung nasa constitution naman na dapat talaga ang vice presidente ang maupo bilang president once na mawala yung presidente, pucha ayaw nyo. Ano ba tawag dyan pag nilalabag yung yung constitution? Ano nang magbitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Casinyo, Marcos putang at ina. Vice President Sara Duterte. Yan ang panawagan ni bagong alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino. Isa si Casino sa organizers ng anti-corruption rally na gaganapin Anti-Duterte lang yan, hindi yan anti-corruption. Ito si Casino. Pangit po na nga eh, tanga ka pa eh. Kupal ka pa eh. sa Luneta sa November 30. Kiit niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, hindi pwedeng pumalit si Vice President Sara. Bakit? Bakit? Nasa konstitusyon na BP ang papalit. Tanga, kahit sinong BP pa yan. Kahit sino pang BP yan. Kahit si Lenny, si Binay, o kung halimbawa, ang BP natin ngayon si Lenny Robredo. O putya, pag nawala yan si Bongbong Marcos, automatic Lenny Robredo yan. Ang layo talaga ng mga utak nito mga bumaba sa kaliwa na pwesto to. si PBBM. And if Sara takes over and Marcos resigns or is removed from power, do you think that the new Duterte administration will have peace for the next several years? Bakit? You think that Sara Duterte will be content na 2 taon na lang? Hindi, bobo mo naman, sir. Walang problema doon. Okay lang. Kasi siya ang hahalili talaga. Automatic yung pag nawala ang presidente, yun talaga ang nasa konstitusyon. Siya ang hahalili bilang maging presidente kung wala na ang presidente. Ano pinagsabi mong content? Gago. Kasi sinasabi nito, makukontento ba si BP Sara kung siya ang umupo bilang presidente sa 2 taon na yon? Gago, meron tayong eleksyon. Ang bobo nito, putang inang to. Ano yun? Hindi na mag-e-election pagdating ng 2028? O nandun na si BP Sara, makukontento siya, baguhin niya na yon? Tuloy-tuloy na ba yon? Wala nang dadaang eleksyon? Tanga ka pala eh. May eleksyon tayo sa 2028. Anong sinasabi mo makukontento? Putang inan to. Yung kaboboan nila, ewan ko matalino naman siguro to. Pero yung pagiging anti-Duterte nila, nagiging bobo na sila. May election tayo sa 2028, sir. Ano ba yun? Anong content? Makukontento ba dyan si BP Sara sa 2 taon? Makontento siya o hindi, meron tayong sinusunod na constitution. Meron tayong election. Ay, bobo. Tingin ko, mas titindi pa yung bangayan yan. And the country will have no peace. Noong Alam mo, yung tatay nga si Pangulong Duterte. Sino ba nagbabangay ngayon? Sino ba nagigil pa rin sa mga Duterte ngayon? 'Di ba? Etong administrasyong Marcos. Pucha, wala nang Duterte. Si Pangulong Duterte hindi na nakaupo pero sa kanya nyo pa rin sinisisi yung mga katarantaduhan ninyo. Si Pangulong Duterte ba, nung umupo from 2016 hanggang 2022, narinig nyo ba na nagreklamo? Sa ano naman yan sa nakaraang administrasyon naman yan? Huwag nyo sa akin isisi yan. Walang ganun. Wala tayong narinig na ganun. Puro solusyon ang ginagawa ni Pangulong Duterte nun. Puro solusyon ang gagawin. Putang ina, ewan ko dito sa Marcos administration na to. Puro sisi din. Putya, walang pinagkaiba kay Pinoy. Diba? Ganyan din si Pinoy noon. Sa bagay, putang ina, pare-parehas naman pala kayo na yung pula at saka dilaw, magkakampi naman pala kayo. Kaya nga yung kanta ng sino ba yun? Si Bambo na ngayon pero noon si nakalimutan ko. Yan Tatsulok, 1987. Tama ba? 1987? Basta 1991 yan pinorform ng Buklod. Yan. So yan Tatsulok na yan, putya, hindi pula at dilaw ang tunay na magkalaban. Sinabi na nila noon. Ang ina, magkakampi pala tong dalawan to. Diba dati, dilaw, pula, magkalaban yan, diba lagi. Utang ngayon, para mapagbagsak ang Duterte, nagkampi na sila.
2001, naalis sa pagkapresidente si Joseph Estrada dahil sa issue ng korupsyon. Pinalitan siya ni then Vice President Gloria Arroyo. Okay. Noong 2004, tumakbo ulit sa pagkapangulo si Arroyo sa dahilang hindi naman siya umupo sa pwesto ng Wala namang ano yun eh. Wala namang kaso yun eh. Kasi siya naman talaga ang papalit. Ano bang problema doon? Nangyari nga kay Gloria eh. O anong inaano nyo? Nakatakbo pa nga si Gloria. Dapat noon pa lang, pinagbawal na yan kung naging presidente siya. O, natatakot lang na kasi kayo na si BP Sara, kung makupo siya ngayon, sa 2 years na to, mapakita niya yung galing niya. Ngayon, syempre ang mga Pilipino, mas lalong gustong manalo si BP Sara at iboboto sa 2028 election. Ngayon, meron namang ano yan eh. Meron namang pabor din sa inyo. Kung sumablay si BP Sara sa 2 taon na to na inupo niya ngayon nung nawala si Marcos, iboto natin ng iba. Lalabas na mas mahina siya. Hindi mo pala kaya eh. Ba't ka pa namin iboboto sa 2028? Ganun lang kasimple yun. Ang tatangan nyo naman. buong 6 na taon. Nanalo si Arroyo at nagsilbi uli bilang pinuno ng bansa hanggang 2010. Hinamon naman ni Casino si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan si PBBM. Ito'y matapos idawit ni Zaldico ang Pangulo sa multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Even if the president is immune, the ombudsman can still investigate and probably file it when the president loses his immunity. But as I said, this immunity should not prevent the ombudsman from actually investigating this. Hopefully, he transcends that tendency na mag-utang na loob ka sa appointing power mo. But as I said, this all remains to be seen. Tingin din ni Casino na malabong maparusahan ang mga kaalyado ng Pangulo na sangkot sa flood control scandal. Ang problema natin, it's not just 1 or 2 sacred cows. There are many sacred cows. Unang-una na dyan yung first cousin niya eh. Can he hold the Speaker Martin Romualdez accountable? Hindi, yun naman pala, alam mo naman pala eh, sir. Pero yung pagiging doon sa point ni BP Sara na pati si BP Sara aatakihin nyo. Putya, mali na yun. Eto, kitang-kita natin yung korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Dito sa tatlong to, kay Bongbong Marcos, siyempre, unang-una, siya ang mag-budget niyan. Siya ang titingin niyan. Okay, sige. Sabihin na natin wala siyang alam o wala siyang kinalaman dyan dahil wala naman siyang alam lagi. Sabi na, lutang naman yan eh. Merong nangyari, pinsan niya ang speaker. So may nangyaring insertion na sobrang laki. Hindi mo pipirmahan yan kung makikita mo na sinasabi niya pa nga lagi na binasa niya yan, 4,000 plus na pages, binasa niya yan, analyze niya, tinignan niyang maigi. Puta, makikita mo yung mga numero doon. Kung meron kang pag-iisip na matino o kung wala kang kinalaman dyan sa mga insertion na yan, ko-questionin mo o ibibito. Hindi ko alam kung tama ba yung term ko, ibibito niya yung yung project na yun eh. 'Di ba? Kung nakita mo may malalaking insertion diyan sa mga projects na yan, putya, automatic yan. Mo yan, aalisin mo yan at ko-questionin mo yan. Hindi ko pipirmahan to. Ayusin niyo yan. Bakit ang laki ng insertion? 'Di ba? Bakit ang laki ng insertion? Ibig sabihin, pinirmahan mo, alam mo, binasa mo lahat. Yan ang nangyari. 'Di ba? Alam mong malaki yung insertion, pero pinirmahan mo pa rin. Tapos sasabihin mo wala kang kinalaman, yung pinsan mo walang kinalaman, gago ka. Kitang-kita natin dito. Pero yung sinasabi nila na korupsyon ni BP Sara, yung 125 million na sa may confidential fund nga eh. Doon pa lang sablay na kayo eh. Ha? Sablay na kayo. Isa pa, hindi, anong ikukurap niyang ali na yan? Wala na nga budget na ibinibigay. Ang simple-simple, ang simple ng paliwanag, ang simpleng tingnan, putang ina, pinapalala nyo lang. And down the line, his allies, key allies, tingin namin hindi niya ma-afford eh. Kasi nandun ang Duterte who will be exploiting this. Tinawag din ni Casino na overacting o OA ang babala ng DILG na posibleng turingin na inciting to sedition ang mga calls for resignation sa gaganaping November 30 rally. Aniya, parte ng freedom of expression ang hilingin ang pagbaba sa pwesto ng presidente at vice-presidente. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Kasi nga, talagang papoprotektahan nila yung amo nila with all costs. Eto, wala na talagang pag-asa tong Pilipinas pag nandiyan pa yung mga yan si Romualdez tsaka si Marcos. Putya, wala na yan. I-try nyo si BP Sara. Ewan ko lang kung hindi kayo matutuwa sa ginawa ni BP Sara, problema nyo na yun. Nagaya ng
dyan sa Dolomite, di ba itong si Loren Legarda, madaanan ko lang, si Loren Legarda binabati ko siyang Dolomite. Putya, dinala siya nung apo niya ba yun o yung anak niya? O, ang ganda daw. Diba? Ganun eh. Puta, yung pinapaganda yung Pilipinas, binabatikos nyo. Yung kagandahan ng Pilipinas, binabatikos nyo. Pero yung mga pangit, pukin ang ina ninyo, mga demonyong hudas kayo, pinagtatanggol nyo pa. O, dapat dyan, si Ridon, dalihin dyan sa Dolomite, tapos ibaon. Sa Dolomite Beach, dyan sa... Putang ina, hindi niya nakikita yan. Dapat dalihin nyo dyan si Ridon. Takpan nyo yung mata, tapos isurprise nyo niya, dyan nyo siya dadalhin. So, sino man ang tropa niya ni Ridon. O, ito yung binabatikos mo. Ang ganda. So ito, bago tayo magtapos, pakita ko lang tong picture namin ni Vice President. Bagay kami, no? Uy! Yan, yung pumunta kami doon sa, anong tawag dito? Doon sa may parang Thanksgiving ni VP Sara Duterte. Doon sa mga kasama niya o yung mga pinagkakatiwalaan niya lang yan. Pinagkakatiwalaan niya. Tapos sinasabihan tayong troll. Tayo daw ang troll, Vice President Sara Duterte dyan, at pinapaabot. Ito ang sinabi sa akin ni VP Sara. Maraming salamat sa iyong pagpunta dito sa ating simpleng Thanksgiving. Maaari po bang ipaabot nyo sa inyong pamilya na maligayang Pasko at sa inyong mga sumusuporta po sa inyo, sa inyong mga subscribers, sa inyong mga followers na pakisabi po maligayang Pasko. Ibig sabihin, ina-acknowledge si VP Sara, sinasabi ni VP Sara na maligayang Pasko daw sa ating mga subscriber ni Paring RJ, yung followers ni Paring RJ, maligayang Pasko. Galing yan kay VP Sara. Okay, palakpakan. Merry Christmas daw sa inyo, mga ating mga mahal na subscribers at followers. Yan, maraming salamat. Ang lupit. Ang ganda ni VP Sara, grabe. Pag nakita nyo sa personal, di ba, sa picture, ganyan, simple lang, parang Pag nakita nyo sa personal, ang ganda. Oo, talagang may talaga may lahi talaga to si VP Sara. Dahil nga yung nanay niya Zimmerman, tama mo. At natin dyan, dahil dyan, meron tayong simpleng, anong tawag dito? Simpleng, parang bunutan, parang raffle ng mga sumusuporta kay VP Sara. Meron tayong raffle, at yung raffle na yon, nakakatuwa kasi ang usapan namin dyan, nabanggit ko na to dyan sa Vox Populi, ang usapan namin, ang gusto ko makuha dyan, baka susi ng Tesla. Mga biro-biroan namin, syempre, susi to ng BMW. Susi ito ng Toyota Supra, mga ganon. Mga iPhone, mga iWatch, mga ganyan. Swerte. So, yun sana, yun ang iniisip namin. Siyempre po, mag-ano ka na nga lang, mangangarap ka na lang. Siyempre, laki-lakihan mo na. Ang nakuha namin, eto ang nakuha ko, alang niya. Pansit Canton, Calamansi flavor. Pero pero sa akin, malupit yung sa akin, I love you kasi tatlo. Yeah! I love you daw, sabi ni VP Sara. Yung iba kasi, si Sir Jack nakakuha ng panlaba, si Boss Bay Suka, si Boss Dada, si Joy, si Coach 2 pirasong corn beef. Sa akin, Pansit Canton. Kulang na lang, Madam VP, kulang po ito ng 2 itlog, tapos pambili ng soft drinks ba? Calamansi flavor, ang lupit. Dapat chili mansi para medyo may may kurot may kagat ng konti pag mapapakain. Kaya masarap yan sa madaling araw. Okay, bakit natin pinapakita to sa inyo mga pare? Kasi this is ganto ang Vice President natin. Ganto kasimple si VP Sara. Why? Kasi piruin mo, yung mga pumunta dyan, mga sikat na vloggers, mga malulupit na vloggers, at mga kagaya kong pogi, hindi yung basta-basta. Kumbaga, matataas din, mga pera din, mga hindi rin simpleng tao. Pero ganito kasimple si VP Sara, hindi ko kailangan kayong bayaran o hindi ko kailangan magpapogi sa inyo para lang suportahan nyo ko. Hindi. Kasi ang suporta ng mga masasabi natin o tinatawag natin na DDS vlogger, hindi naman yung tao Ang sinusuportahan natin kung paano, kung gaano katino si VP Sara, ganun din yung tatay. Nagsimula tayo sa tatay niya Diba? Ganun katinde o ganun kaayos o ganun kasimple ang mga Duterte. Sa pagiging simple ng mga Duterte, dyan pa lang, panalong-panalo ng mga Pilipino. Biruin nyo, ang pagkain namin dyan,
Putahe lang, lasagna, may chicken na maliit, yung parang bite size na mga chicken. Tapos merong Shanghai, lumpiang Shanghai. Tapos meron yung coffee jelly, tapos iced tea, at tapos kape. Syempre, merong kape. Ganyan lang kasimple. Ganyan kasimple yung vice president natin. Parang naaalala ko nga si Pangulong Duterte kasi merong interview si Willie Rebillame na sinabi niya, nung pumunta kami doon, ang nakahain doon isda, gulay, tapos meron lang sabaw. Ganyan lang si Pangulong Duterte. Ang sinasabi niya, hindi natin pera to. Pera ng taong bayan to, kaya ito lang ang kaya kong ipakain sa inyo. Ganon din si BP Sara. Hindi bongga. Walang lechon. Wala ngang coke eh. Kahit Coke Zero. Di naman siya nagre-reklamo tayo. Pero mahilig kasi tayo sa Coke Zero, di ba? Coke Zero. Mahilig tayo sa Coke, kaya ganap tayo ng Coke dyan. Anyway, meron namang kape, kaya walang problema, okay pa rin. Kaso matabang. Hindi, kasi yung kape nila, alam niyo yung mga kape sa mga catering, yung malakihan. Baka konti na yung kape doon, yung baga naunahan na tayo ng matatapang. Kasi ang nangyayari diyan pag yung kakakulo pa lang noon, matapang lagi yun. Lahat ng matapang. Pero pag paubos na ng konti na, matabang na. Kaya, yan, siguro paubos na dahil na tayo dumating din eh. Walang maparkingan eh. So anyway, yan ang nakakatuwa. Kaya natin sinusuportahan ng mga Duterte. Kasi sa simpleng bagay, simpleng ganyan, biruin mo. Ganyan lang i-meet ni Pipi Sara yung mga sumusuporta sa kanya. Hindi niya kailangang bayaran niyang mga yan. Hindi niya kailangang, alam mo yun, hindi niya kailangang magmakaawa sa mga yan. Hindi niya kailangan actually, hindi niya kailangan ng supporter eh. Kasi kitang-kita ng mga totoong Pilipino, kitang-kita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kagaling to na leader at magiging leader sa 2028. Yun! Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe to my channel, Paring RJ TV, at ganun din po paki-follow ang aking Paring RJ sa Facebook at Paring RJ Banateros diyan sa may TikTok. Ganun din po DZAR1026 SMNI, Banateros 2.0. Ganun din po ang Vox Populi na Facebook page, ang Boses ng Masa, at sa YouTube. Meron din po tayo niyan sa YouTube, Vox Populi, ang Boses ng Masa. Every Saturday yan, 6 to 8 PM yan. Magkikita-kita po tayo lagi dyan, ha? Okay? Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.